Hi, magandang araw. Ako si Nurse Aline S. Andamo. Matagal nang naglilingkod bilang isang community nurse. Mahigit 40 taon na akong nakagraduate at mula noon ay naglingkod na sa ating bayan. Ako ay naging daycare nurse, health educator, NGO development worker at matagal nang nakikipaglaban para sa karapatan sa kalusugan ng mamamayan at kapakanan ng mga manggagawang pangkalusugan. Ayun, sa health po talaga tayo, no? Sa kalusugan. So, syempre, pag pinag-uusapan ng kalusugan, pumapasok agad sa mga minds natin, PhilHealth. Yung PhilHealth po, ma'am, meron po ba kayo, just top of mind, mga nakikita po mga problema o kakulangan doon? At kung kayo po ay papalarin, paano po ninyo susolusyonan ang mga problema na yun sa PhilHealth? Malaking problema natin sa PhilHealth. Unang-una yung pinaka-framework niya or concept. It's a government insurance. Health insurance, so para ang concept niya is business, no? Business-oriented. Sa reality talagang nakikita natin, malaki ang perang inaambag ng ating mga kababayan through payments, no? Actually, 5% of the income ng manggagawang Pilipino o empleyadong Pilipino ay binabayad nila at mandatory ito. So, pag tanggap na nila ng sahod nila, wala na silang magawa kasi nakaltas na. Oo. Pero ano ang benepisyong nakukuha? Yun kasi ang tanong natin. Napakaliit, no? Kakarampot yung nakuhang benefits ng ating mga kababayan kasi ang daming requirements, ang daming conditionalities. So, napaka-limited. Kung i-base natin naman sa study, sinabi ng pag-aaral ng UP of School of Economics, 14% lang ng total health expenditures ng Pilipinas sa isang dekada ay galing sa o covered ng PhilHealth. On the ground and reality, ang daming nakakalungkot, no, at nakakagalit kung minsan kasi maraming sakit at karamdaman na hindi natutugunan. Like, halimbawa, ang hospital bill ay 500,000 pesos. Magkano lang ang nako-cover ng PhilHealth? Around 20,000, ganyan. So, sa study ng IBO naman, only 10% sa total ng health expenses or hospital bill ang nako-cover ng PhilHealth. Nung taon na inaral nila is 2021. So, nakikita natin na napakadaming limitasyon. So since what I'm hearing po ma'am from you, no, is mukhang hindi talaga gumagana to. Hindi nakakatulong sa atin, nagiging business business endeavor ng gobyerno. So para po ba sa iyo ay bubuwagin na lang to, mawala na lang ang PhilHealth? Sa long term, yan na yung magandang i-propose natin, no? Kasi sa ngayon, maraming kababayan natin ang umaasa sa PhilHealth. Siyempre, sa kasalukuyan na hindi nakakapagbigay ang gobyerno ng sapat na budget sa kalusugan. Ibig sabihin, yung public health natin dapat kasi laanan ng malaking budget ng gobyerno, which is hindi ginagawa. In fact, for the year 2025, imbis na dagdagan, nabawasan pa ng 30 billion pesos. So imagine natin yung mga ospital, yung public hospitals, anong gagawin nila? Siyempre, hindi sila nganganga, no? Paano nila itutuloy ang operasyon ng mga ospital? They have to generate income through pagtaas ng singil or pagdami ng singil sa ating mga kababayang pasyente at yung mga nandun sa komunidad. So, sa long term, masasabi natin na mabuti pa mabuwag siya, hindi na natin siya kailangan kung ang gobyerno ay mag-alat ng malaking porsyento, which is yung recommended ng WHO is 5% of the gross domestic product. I-alat natin for national health budget. Kaya ba natin? Kaya. Kasi bakit? Kaya nga natin mag-alat ng trillion piso sa DPWH. Kaya nga natin mag-alat ng bilyon-bilyon sa confidential at intelligence fund. Bakit hindi sa buhay at kalusugan ng ating mga mamamayan? Which is gagawin natin din yan kung tayo ay mapunta sa Senado. Mahirap pero dapat gawin dahil kailangan ng political will para may mabago tayo sa healthcare financing. Which is supposedly dahil ang health ay karapatan naman ng bawat mamamayan, nakasaad yan sa ating 1987 Constitution, na ang Estado, which is the government, siya ang primarily may obligasyon na siguruhin na natatamasa natin ang karapatan natin sa kalusugan na hindi mangyayari kung sinisingil natin ang mga tao, pinagbabayad natin ng mga tao. Tapos, saan pa napupunta yung pera? So, ang daming series ng scandalous na corruption
na nangyari, sumulpot sa PhilHealth. Sa inyo na ho nanggaling, it's going to be a long-term play kung ang pag-uusapan ay ang pagbuwag ng state insurer, which is PhilHealth. But in the immediate term, isa sa mga crucial na usapin pagdating sa PhilHealth ay yung restoration ng PhilHealth subsidy. May bagong survey nagpapakita, marami sa mga botante will be supporting senatorial candidates who will push for the restoration of the PhilHealth subsidy. Reaction po ninyo dyan? Kayo po ba ay pabor? Oo, dapat lang na ibalik yung subsidy na kinuha ng government. Na itong sa taon na to, which is supposedly dapat 74.4 billion, na napakalaking halaga na kinuha ng government, na dapat yan isubsidize sa ating mga vulnerable sectors ng lipunan na walang kapasidad na magbayad ng contribution. Pag sinabi nating vulnerable, yung ating mga elderly, ating mga beneficiaries ng 4Ps, mga indigents, mga PWDs, ang dami nila. So pag inalis mo yon, ang mag-burden ng iba pang gastusin ay yung mga direct contributors natin na tawag natin, yung mga empleyado at mga manggagawa. So kulang na nga ang benepisyo at sinasabi nila na ang pondo ay hindi na sasapat, lalong mahirap. So ang stand natin dyan, dapat ang subsidy ay ibigay ng gobyerno sa PhilHealth. Hindi natin, kung may problema sa efficiencies, pagiging competent ng ating mga executives dyan sa PhilHealth, hindi yung mamamayan ng parusahan natin. Sila dapat ang may gawin ang gobyerno para mag-perform sila kung meron silang ginagawang hindi tama o kulang, di ba? Parang ganun. Pag naupo kayo bilang senador, meron ba kayong mga isusulong na pag-amyenda o pagbabago? Talagang i-amend natin yung Universal Healthcare Law. Kasi 2019 pa siya in-implement at naging batas. Based sa reality at yung nangyayari, hindi nagkaroon ng accessible healthcare. Yung sahod po ng, let's say, yung healthcare workers, no? Meron kayong ganung advokasya, di ba? Sa ngayon po, very, very quickly lang, before the actual question, magkano ba yung entry level ngayon at magkano ba dapat sa tingin nyo? Sa Just very nurses quickly. and health workers, magkaiba kasi sa private Okay. and public. Yes, Oo. yes. Sa nurses, dahil meron kaming Philippine Nursing Law of 2002, salary grade 15 ang entry salary. Which is ang equivalent niyan ay 38,000. Pero pagpasok ng 2025, dahil in-implement yung SSL 5 or 6, aabot na sila ng more than 40,000. Pero sa private, they are just minimum wage earners. Ibig sabihin, per day, they are earning 645 pesos only. So meron tayong private sector nurses earning 13,000, 15,000 a month. And kung hindi sumusunod yung ating management ng mga ospital or owners ng management, meron pang nag-earn ng 10,000 pesos a month. At yung iba, dahil hindi sila regular pa, hindi sila nakakuha ng benefits, merong mas lower than 10,000. Ganun kahirap, no? Iba pa yung health workers. Ang health workers may nakakatanggap, sa salary grade 1, may nakakatanggap pa ng mga around 15,000, ganyan. Yung sa government hospitals po, wala pong problema kasi government funded naman po yung salaries nila. Dun sa private hospitals po, ano po ang inyong mapapayo dun sa admin ng mga hospital na yun? Kasi syempre dagdag cost yun. Pag nagdagdag ng cost po, papasa sa pasyente through laboratories, through room charges, etc. Ano pong payo natin sa private hospitals? Sa proposal namin na taasan ng entry salary ng like nurses and other health professionals, meron kaming proposal na merong government subsidy sa micro, small, and medium health enterprises like hospitals. Dahil we recognize the financial capacity limitation, lalong-lalo na after ng pandemya, parang bumabangon pa lang sila sa kanilang pagkita. So, dahil ang health naman is a service, supposedly service-oriented industry sana yan, na hindi natin kailangan pagkakwartahan sana yung majority ng mamamayang Pilipino. We hope na may subsidy kasi kaya ngang bigyan ng subsidy ng government ang ibang sektor, bakit hindi sa health? Na lalong-lalo na pinag-usapan natin ay buhay, no? Ang buhay at kalusugan ng mamamayan. Assessment, ma'am. Bilang napag-uusapan na rin natin, assessment sa Universal Healthcare Law. Pag naupo kayo bilang senador, meron ba kayong mga isusulong na pag-amyenda o pagbabago? Oo.
talagang i-amend natin yung Universal Healthcare Law. Kasi actually, in paper, parang wala kang makitang problema. Pag binasa mo ang UHC, sinasabi niya na tutugunan niya, ang mandate niya is tugunan niya ang problema ng accessibility of healthcare. Pero 2019 pa siya in-implement at naging batas. Pero tingnan natin kung anong nangyari. So based sa reality at yung nangyayari, hindi nagkaroon ng accessible healthcare. Lalong nahirapan yung ating mga kababayan. So kailangan natin niyang aralin, i-amend hanggang siya ay mapalitan. Alisin natin. Ibasura, kumbaga. Gusto nyo, repeal. Oo, repeal. Altogether, Repeal yung universal healthcare. Kasi ang universal healthcare is one of the sinasabi nating neoliberal policy. Ibig sabihin, ito yung policy na inimpose sa atin ng mga multilateral agencies or international finance institutions like IMF, World Bank, World Trade Organization to ensure na makabayad tayo ng utang natin sa kanila. Ang masakit dito, nasa-sacrifice yung kalusugan ng mamamayan. Kaya yung may mga trade agreements kasi yung gobyerno natin na nasa-sacrifice yung social services. And that is one big example. And World Health Organization din kasi ay nag-i-implement nito sa buong mundo, no? Yung global policy nga siya. So, malaking problema yung UHC and PhilHealth. And ang worst pa dyan, yung pera ng taong bayan nagagamit sa corruption, di ba? Ang tanong natin, saan napunta? Saan napunta? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan pagdating talaga sa kalusugan. Pero huli na lang ho, bakit ho nararapat na iboto kayo ng mga Pilipino? Ako si Nurse Aline Andamo, nararapat na iboto bilang senador dahil ipaglalaban ko ang karapatan sa kalusugan ng mamamayan. Ipaglalaban ko na magkaroon ng libreng gamot at libreng pagpapagamot hanggang sulok ng ating bayan, hanggang sa baryo. Kailangan maging accessible ang serbisyong pangkalusugan, regardless kung ano ang estado natin sa buhay. Kailangan merong barangay health station sa lahat ng barangays, magkaroon ng isang nurse, isang midwives sa kada barangay para masiguro na may access ang ating mga kababayan sa kalusugan at dagdagan natin ang ating mga health workers, mapunuan ang mga plantilla positions, mag-create pa ng dagdag na plantilla position based sa needs ng ating populasyon. Hindi sa pagtitipid, kung hindi laanan ng sapat na budget yung kalusugan ng ating bayan at pagsiguro na 5% ng gross domestic product ay mailalaan natin sa public health. Kailangan palakasin ang public healthcare system, hindi pahinain. Unahin natin ang kapakanan ng mamamayan at ang kalusugan ng mamamayan, ang kagyat na kaginhawaan sa buhay, dahil ako'y kabahagi ng Makabayan Senatorial Slate, ipaglalaban din namin yung tunay na soberanya at pambansang demokrasya ng ating mamamayang Pilipino. Okay, thank you very much, Nurse Aline. Thank you. Maraming salamat. Okay naman, hindi naman masyadong nakaka-stress. Nasabi ko yata lahat, except yung specific, like yung sahod. Hindi ko nabanggit yung specific na plano namin na dapat mataasan ng 50,000 entry salary for all nurses, both public and private.